Alam niyo mga kapatid, ang ayaw na ayaw ko talaga yung makukulit. Kayo ba natutuwa sa mga makukulit? Mga matatanda, mga bata. At narinig ko sa balita na maraming nakukulitan sa ating presidente. Nakakainis daw. Pabigla-bigla ng salita. At pero tamimi lahat na magpaliwanag ng ating presidente. Alam niyo ba na niloob ng Panginoon na gano'n ng ating presidente? Makulit. Ano dahil? Alam niyo ba ang dahilan? Dahil lumalabas po ang totoong mga ugali ng mga Pilipino. Yung mga taong magagaling nung araw na wala pang ganyan tayong presidente, sila yung mahusay, sila yung tinitingala, sila yung mga niluluhuran, sinasabitan ng mga medalya. Pero nung lumabas at nilagay ng Diyos ang presidenteng katulad ng ating presidente ngayon, naglabasan ng totoong mga ugali. Naglabasan ng mga korupsyon. Nalaman natin kung sino talagang totoong mga makukulit. Kung sino talagang mga taong nagpapahirap sa ating bansa. Ayaw mo na makulit. Kayo ba gusto niyo makulit? Pero sa Biblia, ang Diyos, nais niyang tayo maging makulit. Nais ng Diyos na tayo maging mapagpilit sa ating ugali na nais niyang makita sa atin. Ito po ay tungkol sa panalangin. Nais ng Diyos na tayo maging mapilit sa panalangin. Napaksa natin ngayong umaga ay tungkol sa panalangin sapagkat wala kayong pagka-prayer meeting na halos ilang taon na akong nag-share tungkol sa panalangin, hindi ito nakakapakinggan. Kaya magpupumilit ako ngayon sa biyaya ng Panginoon, ipahayag sa inyo ang hangarin ng Diyos sa atin na maging mapilit pagdating sa panalangin. Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 18, verse 1 to 8. Luke chapter 18, verse 1 to 8. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paano sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na yun ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya ay tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil sa ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta o kakulitan. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya. Sabi, itong salita ng Panginoon tayo ay tumulong sa panalangin. Tunay, Panginoon, hinahanap ninyo ang kakulitan ng inyong mga tao pagdating po sa panalangin. Sapagkat ayon sa iyong salita na siyang aming natutunan,
ng panalangin ng inyong mga tao ang siyang nais ninyong pakinggan, dinggin, sapagkat sila'y malapit sa puso ninyo. Kaya lang yung sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, then you will hear from heaven and heal their land. Yung mga tao ninyo, Panginoon, ang inyong pong kinagigiliwang pakinggan at iilig. Tulungan niyo kami bilang inyong mga tao ngayon, na kami po ay pagkaroon ng ugaling pangungulit sa inyo sa aming pong panalangin. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So dito po sa talinhagang ito, ang pinakalayunin po ng pagkukwento ng Panginoon ng talinhaga, parables. Ibig sabihin po ng parables, kaparallel po. Mga bagay na nakikita natin physically sa mundo, ginagamit niyang paglalarawan katabi ng katotohanan sa kanyang kaharian. Kung anong dapat mangyari sa kanyang kingdom. At dito, napakalinaw po na itinuturo ng Panginoon na tayo maging mapilit, huwag panghinaan ng loob pagdating sa panalangin. Now, bakit? Bakit po? Alamin po natin ang tatlong bahagi ng talinhagang ito. Una, ano ang utos sa talinhaga? May utos po rito. Yung una po, manalangin walang hinto. Ito po ang kanyang layunin sa verse 1. Isinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talinhaga kung paano sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Huwag panghinaan o huwag magsawa. Kahit sabihin mo na ang panalangin ay parang walang patutunguhan, hindi nangangahulugan na ikay magpaalipin sa iyong paniniwalang yon na hindi ka na mananalangin. Ang sabi ng Panginoon, dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Yan po ang utos ng Panginoon sa kanyang mga tao. Now, tingnan natin ang background o ang context ng chapter na ito, ng 18. Makikita natin sa chapter 17. Now, dito po sa chapter 17, itinuro rito ng Panginoon ang tungkol sa ikalawang pagbabalik niya o sa pagdating ng katapusan ng mundo o pagdating ng paghahatol sa huling araw, na kung saan sa mga araw na yon mas maigi pang wag nang manalangin dahil sa kaguluhan, dahil sa kahirapan, dahil sa katindihan ng kalagayan. Ang mga tao, even Christians, magsasabi, huwag na tayong manalangin, wala nang patutunguhan ang panalangin ito. Para bang sarado na ang langit para sa atin, nandito na tayo sa paghuhukom. Pero tandaan natin, huwag nating kalimutan palagi na ang ating Diyos ay omniscient. Siya ay makapangyarihan at nakakakita ng lahat ng bagay, nakakaalam siya ng lahat, pati ang tinatago ng ating puso, yung ating isipan, ano ang mga letra doon, nakikita ng Panginoon. Kaya huwag tayong panlupaypayan pagdating sa panalangin. At kung tayo man ay nananalangin na tila parang walang nagbabago sa ating paligid, hindi talaga magbabago ang ating paligid, pero hindi nangangahulugan na tayo po ay ma-discourage. Sapagkat ang ating Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang mangyayari sa ating mundo. Pero ang utos dyan, manalangin pa rin tayo. Alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin.
Tulad ngayon sa ating bansa, para sa akin, para akong nahihiya dahil yung pagmumura, dahil yung kanyang pagtanggi sa Amerika. Pero kung titignan natin sa kasaysayan, totoo naman talaga tayo na alipin ng Amerika at mas marami pang namatay dahil sa kanilang pagsakop ng ating bansa. Pero tapos na yun. Parang nakakahiya. Pero alam natin, nangyari ito dahil sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos pa rin ang nakaupo sa trono at nakikita niya kung ano yung dapat para sa atin. Kahit na parang sarado na ang langit para sa atin, still we have to pray. Panalangin pa natin na mangyari ang kalooban ng Diyos. Huwag natin pilitin ang Diyos, huwag natin hingin sa Panginoon na, Lord, baguhin niyo po ang ating presidente na sana'y matakot siya sa Diyos, kailangan siya gumawa ng mga gawang born again. Now, we are not praying for a Christian, we are praying for a president. And the president is the president of all people, of all religion. Hindi siya born again, papanig lang sa born again, kundi siya presidente ng lahat ng reliyon ng ating bansa. So therefore, pag-pray natin ng Diyos ang siya maghari sa Kanya, gabayan siya para maisagawa niya kung ano yung dapat para sa ating bansa. Hindi natin pwedeng baguhin yun. But we have to pray. Utos sa ating Panginoon. Gaya na sinasabi ng ating talinhaga. Manalangin, walang kumpay. Patignan natin, ikalawa, ang katangian ng talinhaga. The characteristics of the parables. Nagdalawa po rito, makikita natin sa dalawang karakter. Isang evil judge at isang mapilit o makulit na balo. So masamang hukom at mapilit na balo. Ito po yung kalagayan po ng ating buhay. May kasamaan, pero mayroong mapilit. Naunahin natin ang masamang hukom. Tawagin yan ang hindi makatarungang hukom. Dalawang bagay ang makikita natin sa kanya. Una, hindi siya natatakot sa Diyos. Ikalawa, wala siyang iginagalang na tao. Wala siyang ginagalang na tao. Pantay sa kanya. Pero mabigat dito, yung una niyang katangian, hindi natatakot sa Diyos. Alam nyo, alisin mo ang takot sa Diyos sa puso mo, kaluluwa mo ay mapupuno ng kasalanan. If you do not regard God, respect sa Diyos, sa Kanyang salita, then ang puso mo ay magiging hawla, magiging cage ng mga maruruming ibon. Alisin mo ang takot sa Diyos. At yan ang nangyari sa hukom na ito. Ito ang likas ng hukom. Depraved. Walang paki sa Diyos. Wala siyang araw sa Diyos. Wala siyang panahon sa Diyos. Walang takot sa paghahatol na darating. Hindi siya naniniwala sa coming judgment. Yan po ang hukom na yun. Walang takot sa Diyos. At ito rin ang kalagayan ng tao. Alam natin, tulad ng ating pag-aaral kanina, ng tao ay na-impute sa kanyang kasalanan, no? Di Adan. At yung kabulukan niya ay conveyed na ipasa sa lahat ng nilalang. Kaya lahat ng nilalang tulad ng isang kahon nandun sa loob, malaya siya rin gumawa sa loob ng kahon o aquarium, pero hindi siya pwede maging ibon. Kaya yung gawain ng ibon, hindi niya kailan nagagawa. Ang gawain niya lamang, malaya siya, free siya, sa lahat ng klase ng paniniwala at reliyon doon sa loob ng aquarium. But he can never become a bird unless God ang gumawa sa kanya. He must be born again upang magawa niya ang kalagayan ng ibon. At ang kalagayan ng ibon, hindi na siya manatili sa aquarium ng kasalanan. Hindi siya lalangoy at mapupuhay sa kasalanan. Maaari siyang dumapo sa ilog ng kasalanan, pero hindi siya mapupuhay doon sapagkat ang buhay niya ay bagong nilikha kay Kristo.
Pero ang kalagayan ng hukom na ito, wicked judge. Sabi nga sa Romans 3:18, there is no fear of God before their eyes. Walang takot sa Diyos. Kaya, Psalms 36 verse 1, ang sabi dyan, transgression speaks to the ungodly within his heart. There is no fear of God before his eyes. Ang kanyang pagsalungat, ang kanyang paglabag sa utos ng Diyos, ang siyang naghahari sa kanyang puso, wala siyang pakundangan sa Diyos. Yan po ang kalagayan. Pero, ganun ang kanyang likas, ang kanyang nature, pero siya ay answerable sa Panginoon. May pananagutan pa rin siya sa Diyos. Lahat tayo ay matutulad sa evil judge na ito, na walang takot sa Diyos. Kaya alisin yung takot sa puso ninyo, ganun ang mangyayari sa Diyos. Wala tayong takot, wala tayong pakundangan, lagi tayong manlalamang, pero may pananagutan tayo sa Diyos. Ikalawa, wala siyang iginagalang ng tao. Mas maganda yun, minsan wala tayong pagtatangi, no? Pero ang kalagayan dito, wala siyang ginagalang. Ang tingin ng hukom na ito, siya lamang yung magaling. Lahat ay pantay-pantay na walang magagawa, maliban sa kanya. Mali yun. Pero dapat din tayo, sa kabilang banda, wala rin tayo tinapang. Pero hindi naman wala tayo ginagalang na tao. Kaya alisin mo ang paggalang, alisin mo ang kawalang respeto, ang matitira sa iyo, pawang pakitang tao sa kapwa. Alisin mo ang takot sa Diyos, alisin mo ang galang sa tao, wala kang kwentang tao. At yan ang kalagayan ng hukom nito. Para sa kanya, instrumento lang mga tao para siya makaakyat. Tinatapakan niya ang tao para siya makaakyat ng panibagong baitang ng kanyang self-interest. Ganun naman talaga ang buhay ng tao eh. Pag walang Diyos, walang takot sa Diyos at walang galang sa tao, maabot niya lang ang kanyang hinahangad. Di ba rin magkawendang-wendang ang buhay ng iba? Makatapak siya ng pabor ng tao. O, pwede sa kanya. Di ba rin mapahamak ang iba? Basta mangyari ang kanyang kalooban. Sa makatwid, yung kanyang puso, may siyang alagang halimaw. May alaga siyang halimaw. At hindi siya masasayang sa gano'n. Kahit ano pang gawin niyang pagiging reliyoso. Magpatayo pa siya ng simbahan, gumawa pa siya ng lahat ng tulong, lahat na mga na-apektuhan ng bagyong Sinawin, tumulong niya, ubusin ang kanyang kayamanan, still hindi siya maliligtas. Because wala siyang takot sa Diyos, wala siyang respeto. Then ikalawang karakter dito, o karakteristik ng talinaga, ay yung pong mapilit na ba? Mapilit. Now, tanda natin, siya po ay balo, widow. Ibig sabihin po ng balo, wala siyang ikinabubuhay. Wala siyang inaasahan. Wala siyang sinasandigan na proteksyon sa kanyang sarili. Ang sabi nga sa Mark 12:42, a poor widow came out and put in 2 small copper coins which amount to a cent. Kadalasan po ng pera lamang ng balo sa time na ito, dalawang pong tawag yung pisitas, dalawang pisitas para mabuong isang pera. Yun ang kanyang pera. Isang pera, nahati pa nung time na yun, mga pisitas na. At yun ang kanyang pinangbigay sa templo ng Diyos. Ganun pong kalagayan ng isang balo. Malungkot po ang buhay. Marahil kamamatay lang kanyang mister. Ang kanyang mister, ang kanyang dinidipindahan. Lagi siya nakasandig sa dibdib ng mister. Umaasa siya na kakain siya, matitignan siya sa kanyang health dahil sa kanyang mister.
Ganun po ang kalagayan ng isang babae, nakadepende sa asawa. Pero kung luko-luko ang mister, paano makapag-depende ang asawa? Kaya itong babaeng ito, mahal na mahal niya ang kanyang mister, pero ngayon, napakalungkot ng buhay niya, nag-iisa siya, wala siyang lakas, walang magtatanggol sa kanya, wala siyang pambayad na para sa legal na usapin tungkol sa kanyang kalagayan. Di niya kaya umupa ng attorney, maaaring mayroong mga libreng attorney tulad sa atin, pero kailangan niya ng pamasahe papunta rin sa attorney. Pero itong balo, umaasa lamang siya sa awa at tulong ng mga tao. Alam nyo, kung inyo lang ma-realize, kung inyo lamang tanggapin na sa mata ng Diyos, tulad tayo ng balo, wala tayong magagawa pagdating po sa ating kaligtasan. Ang magagawa lamang natin ay limos mula sa Diyos. Ang Diyos lamang ang siyang makakaahon sa atin sa lusak ng kasalanan. Hindi sa ating sarili. Pero masyadong mapagmalaki ang tao, mayabang ang tao. Nasa tao daw, paano maligtas? Nasa tao daw, ang pagsisikap, paano siya maging mabango sa Diyos? Tulad lamang tayo ng balo. Ang tanging karapatan ng balong ito, mga kapatid, ay ang banal na kasulatan. Yun lamang ang kanyang sandigan. Ang banal na kasulatan, mayroon siyang alam sa banal na kasulatan sapagat ang balong ito ay isang Hudyo. At ang mga Hudyo, halos kabisado nila ang banal na kasulatan sa lumang tipan sapagat lagi nilang nire-recite dyan hanggang sa memory from Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, yung 5 books na ito, halos kabisado nila. At ito ang pinanghawakan ng balo. At the same, ganoon din sa atin. Sa mata ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero ayon sa kanyang pangako, sa salita ng Panginoon, na itinuturo sa atin, nagkakaroon tayo ng kaalaman, tumutubo ang ating panampalataya mula sa kaalaman natin sa salita. Yung ating pong panampalataya kinagisnan, hindi makapagliligtas siya. Tanging panampalatayang buhat sa ipinaliwanag na salita ng Diyos, doon ka lamang maliligtas. Kung tawagin sa English yan ay saving faith. At ito ang batayan ng balo. Magpipili ako ng isang talata sa Old Testament kung paano ang balo, diyan siya nakasalalay. Diyan niya inilagay ang kanyang buong buhay na ngayon siya ay balo lamang. Exodus chapter 22 verse 22. Hindi po madaling memoryahin. Exodus 22 verse 22. Ang sabi rito, hanggang verse 23. You shall not afflict any widow or orphan. If you afflict him at all, and if he does cry out to me, I will surely hear his cry. Yan po ang pinangahawakan ng balo. Sapagkat sinabi ng Diyos, huwag ninyong pahirapan ang sino mang babaeng balo o batang ulila. Kung iyong pahirapan sila sa anumang paraan at dumaing sa akin, tiyak na aking diringgin ang kanilang dahilan. Alam nyo, kung ang balong ito na umaamin, wala na siya magagawa, eh nagtitiwala pa rin sa salita ng Diyos, gaano pa kaya tayo, mga kapatid? Kung tatanggapin natin ng kalagayan natin tulad ng kalagayan ng balo lamang, kahit na ikaw ay mayaman at may pera, pero spiritually, you are a widower. Alam nyo, wala kang ibang panghawakan kung ano sinabi ng Diyos sa salita niya. Biblia. Sa Biblia. Pero, ano ito? Sa isang masamang hukom. Anong kwenta sa akin na? Anong pakialam ko dyan? Wala nga akong takot sa Diyos eh. Igagala mo pa yung paniniwala mo? Di ba't ganun panahon ngayon? Kaya may discrimination, even in schools. Pagka ikaw na lamang, ikaw ay isang Baptist o isang Kristiyano, at ito ay isang
Catholic school, aba may discrimination. Pakialam ko sa'yo. Wala akong pakialam dyan. Pero ang balog, mayroon siyang katarungang hinihingi. Ano po ang katarungan niyang hinihingi? Ipagtanggol ang kanyang karapatan at parusahan ang kanyang kalaban. Ang hinihingi niya lamang katarungan at parusahan ang kanyang kalaban. Sa atin bilang Kristiyano, minsan wala tayong ganang manalangin dahil labis tayong nasasaktan sa ating kalagayan. Tulad ng pag-aaral namin sa mga kalalakihan na ang bayang Israel ay nasa gitna ng kahihiyan sa kamay ng mga kaaway. Pero ang pinakapunot dulo nun, ito ay parusa ng Diyos sa kanyang bayan na hindi marunong tumingin sa kanya, kundi naglingkod sa mga idols. Pinintulot ng Diyos na sila ay alipinin ng ibang bansa. At doon naman sa ibang bansa, yumabang naman itong mga bansang ito at kanilang pinahirapan ang mga tao ng Diyos. At dahil dyan, tumingala muli ang mga tao na Diyos at nalalangin. Sapagkat wala na po sa tama ang kanilang pagparusa, ang kanilang kalupitan. At ang tanging hawak ngayon ng mga tao ng Diyos sa gitna ng pagkaalipin sa ibang bansa ay ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, at ang mga propetang naroon na kasamang napilanggo sa lugar na yun. Katarungan ang hinihingi. At hindi po basta parusa lamang. Pero sa atin po, bilang mga ganun din nangyari kalagay natin, humingi pa rin tayong katarungan. Pero ang katarungan natin ay hindi para lipunin lahat ng ating kaaway. Lipunin, patayin siya, durugin sila. Yan po ay uri lamang ng panalangin ng mga tao na Diyos kung tawagin yan imprecatory prayer. Na ibig sabihin niyan, Lord, ayon sa iyong kalooban, parusahan mo ang tao ito dahil ang Diyos ay mahabagin. Please, dito lang po, tingin. Tayo, ang ating pong paglapit sa Diyos para humingi tayo ng katarungan, wala sa ating lakas, wala sa ating magagawa, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. Hindi yung sabi sa 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 2 verse 1. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, sa Jesucristo na siyang matuwid. Yung tagapagtanggol po dyan, sa English is advocate. Hindi lamang basta tagapagtanggol, kundi tagapamagitan. Yung advocate po na tinutukoy dito, hindi tulad po ng advocate o attorney sa ating bansa na binabayaran siya. Pero si Christ dito, bilang advocate, siya yung namatay sa krus, siya yung namatay para sa iyo, siya yung nagdusa, siya yung nagpakababa, Diyos na nagkatawang tao, isang kahihiyan, sapagkat hindi lamang siya naging tao, naging lingkod pa ng mga taong makasalanan, at kailangan siyang mamatay para akuin ang kasalanan ng kanyang pinaglingkuran, at siya muling nabuhay upang patunayan ng sino ang sumampalataya sa kanya ay mabubuhay din katulad niya. At ang ating pong katarungang hinihingi ay hindi po yung ating pong yung ating pagkaawa, kundi ating hiningin katarungan ay ang ginawa ni Kristo sa atin. Sa akin bilang Kristiyano, yun ang aking sinasabi sa Panginoon, Ama, kahabagan po ninyo ako, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa akin. Itong babaeng ito, siya po
ay humingi ng katarungan, hindi dahil sa kanyang kaawawang kahabagan, kundi kung ano sinabi ng banal na kasulatan na kanyang pinanindigan. Kasi pagtatanggol ng salita ng Panginoon sa kanyang usapin. Siya po ay nagpumilit dito. Ang kaaway dito, hindi naman nangahulugan ng kaaway niya talaga, kundi katunggali. Ibig sabihin, meron siyang kaso sa mga tao ito. Maaaring ng lupa, sa perasong lupa, ngayon patay na mister niya, maaaring wala siyang hawak na titulo. Pero alam ng mga tao yun na naghahabol sa kanyang lupa na ito'y kanilang pag-aari nung buhay pa kanyang mister. Pero hinihingi ng babaeng ito ang katarungan. Kaya siya po ay nagpumilit sa hukom na walang tapos sa Diyos. Yan yung sabi sa ating text sa Luke 18:4 hanggang 5. May ilang panahon na siya'y tumatanggi. Ito ang sabi ng Panginoon dito sa isang hukom. Subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, sabi ng hukom, bagamat ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit napakakulit ng babaeng ito. Ginagambala ako ng babae na ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Dahil kung hindi, magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta. Alam niyo kung bakit nagpupumilit ang babae ito? Bagamat itong hukom ay napakasama, walang takot sa Diyos at walang regard sa kapwa-tao. Alam niyo bakit? Bakit siya matapang? Dahil ang babae ito, kanyang ginagalang at mataas ang tingin niya sa kautusan ng Diyos, sa salita ng Diyos. At anong kautusan ng Diyos na alam ng babae ito? Ang Diyos ay soberano. Sa atin, napakalinaw ito. Romans 13 verse 5. Nang lahat ng gobyerno mula sa Diyos. Malupit man ito, masama man ang ating leader, pero yan ang inilagay ng Diyos. Bagamat tao bumoto, pero ang Diyos ang naglagay. Instrumento lang ang tao. Tingnan ang sabi sa Romans 13 verse 1 to 5. Babasahin ko lang. Ang bawat tao magpasakop sa mga namamahalang autoridad. Din lupit magpasakop ka. Sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Kung sabi. At itong pinangawakan ng babae na ang Diyos ang naglagay ng hukom na yan. Dapat lang sa aming buhay dito. Then verse 2, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sa tokhang, ilan ang namamatay? Dahil lumalaban. Siyempre, sino ba naman pulis? Pag umarte ng ganun yung mga addict na yan, in-anticipate mo, baril yun. Unahan ko na siya. Kahit na magkakamot lang, ay yun ka, mali siya. Di ba? Kailangan talagang i-depende mo yung sarili. Hindi mo alam. Kasi kung sabi ng Duterte, itong mga drug addict na yan, mga demonyo na utak niyan. Hindi niya magpapahuling buhay. Maliban lang kung na-disarmahan mo na kagad. Pero ang sabi dyan, kapag kayo lumaban sa pamamulaan, may kabayaran. Verse 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Hindi natatakot ang babae ito kahit malupit na malupit yung hukom. Bakit? Wala siyang ginawang mali. Ang hangad niya lamang ay katarungan dahil alam niyang tama siya sa kanyang kalagayan. Then verse 4, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng taba. Siya'y lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya, narapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa buti. Yan ang sinabi.
Kaya ang babae ito, wala siyang kinatatakot lumapit sa isang masamang hukom na ito sapagkat alam niya, wala siyang ginagawang masama. Wala siyang dapat ikatakot. At alam niya, hindi pagkakait sa kanya ang katarungan. Bakit? Malupit na siya, pero alam niya kung ano yung katungkulan niya, ibigay ang katarungan at hindi panloloko. Pero meron din pangyayari ng mga leader, imbis ibigay yung tama, ang nabibigyan ng tama, yung gumawa ng masama. Pero, sa prinsipyo nito, na tinuturo ng Panginoon, kahit anong lupit pa nung pinuno o ng hukom, huwag tumatakot dahil ibibigay pa rin niya o rin na. So ano yung implikasyon? Leksyon dito mga kapatid. Nakita natin. Yung utos, manalangin. Ang karakter ng talinghaga, evil at saka mapilit, masama at mapilit. So ano leksyon? Napakalinaw po ng layunin ng parable. Babasahin natin ng verse 6 hanggang 8 sa ating text. Luke 18, verse 6 to 8. Narito po yung layunin ng talinghaga. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba titigil ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng panampalataya sa lupa. Makakatagpo pa kaya ng mga taong tapat na nanalangin dahil sumasampalataya sa gitna ng problema. So, tinuturo dito mga kapatid, dalawa. Pakinggan natin ang sinasabi ng evil judge. Ibig sabihin mo pakinggan, tingnan natin anong leksyon ang makukuha natin mula sa masasamang hukom. Alam natin sa likuran niya, providensya ng Diyos. Mayroon siyang secret will at tayo binagabayan sa kanyang revealed. Matuto tayong kumuha ng lesson o leksyon sa nakikita nating kasamaan ng mukha ng mundo ngayon sa ating buhay. Bagamat ang hukom na ito hindi natatakot sa Diyos, wala siyang galang sa tao, pero pakinggan pa rin natin dahil mayroon pa rin tama tayong makukuha. Ngayon lang, ano? Yung mga tao na inis kay Duterte, lumalabas yung totoong ugali. Pinagbibigtan nga si Duterte na ganito, maraming pinatay. Pero habang lumatagal, lumalabas na sila yung may mga problema. Minsan sa bahay natin, makulit yung mga anak. Nakukulitan, nainis tayo, pero ang totoo na lumalantad, ang totoo mong ugali bilang ama, bilang nanay. Lesson, pakinggan. Ano ba tinuturo dito? Anong dapat kong gawin sa anak ko para hindi na siya magiging makulit? Siguro unang dapat, ayusin mo sarili mo sapagkat ikaw mag-uumangtin. Makulit ka sa sarili mo, wala kang pakialam, hindi mo natuturuan, mahigit. Pakinggan pa rin ang tama. Anong tamang makukuha natin leksyon mula sa masamang judgment? Ikalawa, na lesson dyan tungkol sa layunin ng talinghaga. Pakinggan natin ang sinasabi ng good Lord. Kanina, sinasabi ng Panginoon, pakinggan rin yung sinasabi ng bad or evil judge. And now, secondly, pakinggan rin yung sinasabi ng good Lord. Sabi ng Panginoon sa verse 6, pakinggan rin nyo, sinasabi naman sa mga hukod. At pagdating sa 7, pakinggan rin nyo. Hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ng kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Tapos itigil tayo sa mga panalangin. Anong dirigin ng Diyos na kailangan natin kung wala tayong panalangin? Mas maigi pa maging makulit ka day and night, asking God. Dapat ang sinasabi ng Panginoon dyan. Kanya bang matitiis sila? Matitiis ba ng Diyos? Sinong ama, sinong ina
Kang matiis ang kanyang anak na umiiyak. Umiiyak yan sa madaling araw dahil may need. Marahil gutom, marahil uhaw, di kaya nagpupo, o di kaya nagpi. Kailangan niya ng bagong lampin. Hindi na kailangan ng lampin na yun. Ano? Ano ko lang, asawa ko, pinaubihan ko yung matulog, pahinga. Habang mga anak ko, panganay namin, pag umiyak yan, kahit anong lasing ko, meron ako hangover, paano talaga ako dyan? Kahit pikit mata, papayin ko kung basa, tapos kung ano, alam ko rin pag tupi ng lampin, angat ng puwit, lagay ng lampin, kahit nakapikit, alam mo pag-dipagdin din. Pero pag di ko may bigil sa amin kaya iyak, lalo pang umiyak. May silipin ko, yung partible, nakabaon pala sa balat niya. May needs, mga kapatid. Nasabi ng Panginoon, araw-gabi, umiiyak. Dahil sa kapanalangin, matitiis pa ba yan? Yan ang Lord. Yan ang mabuti natin Diyos. Hindi siya kailanman nayayamot. Hindi kailanman nagsasawa ang ating Panginoon. Siya'y nalulugod sa mga taong nagtitiis, nagpukulit, sa kakatawag, sa kapanalangin sa Kanya. Nagtitiis. Kaya ang turo dito, yung layunin nakita natin, may aral. Ngayon ang turo dito, magtiis mo na lang. Be patient and pray. Panginoon. Huwag mapagod sa mga mahal sa buhay. At tingin natin wala ng pag-asa. Sasabihin mo, pagod na ako sa mga anak ko, pagod na ako sa mga... Pero wala kang karapatang mapagod. Sapagat ang Diyos hindi na mapagod kailanman na magligtas. Pray! Huwag kang bumitiw. Pag-pray mo ang iyong mga mahal sa buhay, huwag kang magsawa sa kanila. Huwag ka mga tuyo, naku, pastor, pagod na ako dyan. Nakatigas na ang ulo. No, nakikita ba bakit? Anong naging resulta? Ano ang lumalabas na totoo? Ikaw yung makulit. Makulit ka na sinasabi mo, pagod na ako. Wala akong magawa, matigas talaga ulo. Asawa ko, matigas talaga ulo ng anak ko. No. Hindi pa ako sa Diyos dyan. Baguhin yung ugali. Para kang Diyos eh. Nagdadad ka na agad sa mga mama sa buhay. Huwag tumigil sa pag-pray para maligtas ang iyong mga mama sa buhay. Kahit alam natin nasa huling araw na tayo, don't stop praying. Meron akong palabas na nakita na amin ko, nanonood ako lang sa YouTube, no? Pagka free time ko na, gusto magpahinga. Gusto kong panorin yung mga romantic story. Tapos, mayroon kang magkasintahan. Actually, nagkasama sila sa puso ngayon. Na hospital. At nalaman ng lalaki kung ano sakit ng kanyang mahal. Sinabi ng doktor, pero never don't so bad. Siya may cancer. At days na lang ang pamamalagi ng babae. Kaya minsan, nag-usap sila, ang sabi ng lalaki, Hanin, kung nasabihin sa'yo ng Diyos ng buhay mo isang araw na lang, anong gagawin mo? Pero nalaman, babae na yun na lang, ganyan talaga yan. Pero sabi ng babae, wala akong sasayangin oras o minuto o segundo na ibigay ko na makita kong pagmamahal ko siya. Alam nyo, kahit alam na natin katapusan ng mundo, nasa dulo na tayo ng buhay, don't stop praying. Bigipan natin sa Diyos. Sapagat sa panalangin, ito yung tanging paraan na tayo mapunta sa Kanyang harapan
makausap siya ng personal. Ayan. Alam niyo, marami sa Bible na mga nagtiis ng nanangin at hindi sila nabigo. Like for example, yung babaeng Kalinea. Umapit si Panginoon, have mercy on me, son of David. My child is dying. Hindi siya pinakinggan ng Panginoon, hindi man lang siya tinignan. Ano sabi ng mga alagad? Palisin mo yung Panginoon, maingay. Hinarap niya ang mga alagad. Sabi niya, hindi na rapat ibigay tinapay sa mga aso. Tinapay para sa anak. Pero hindi tumigil ang babae. Talagang humarap pa siya. At hinarap niya ang Panginoon na mismo sa harapan ng Panginoon. Lumalakad siya. Doon lumuhod at patira pa. O Panginoon, kahit ako isang aso, ngunit ang isang aso ay umaasa ng mula sa kanyang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, how great is your faith. Baka dakila naging panumpantay. Nagpursige yung panalangin. Isang senturyon na kanyang alipin ay nag-iingalo. Pinagtas niya ang kabundukan at desierto para lang makipagtagpo sa Panginoon. At siya nanigluhod at nagmakawa. Panginoon, have mercy on me. My servant is dying. But I am not worthy. Sabi niya, hindi ako kapag-dapat na puntahan mo ko sa aking bahay. Please, say the word. And I will believe. Sabi ng Panginoon, how great is your faith. At umalik ang kanyang alipin. Because this centurion persists. Talaga nagpumili siya. Alam natin si Jacob, supplanter, deceiver, at siya'y hinadlangan ng isang anghel ng Diyos. Binalian na siya ng kanyang balakang. And yet, hindi bumitiw si Jacob. Sabi niya, hindi kita bibigtaywan hanggat hindi mo po kinahabagan. Kaya tinawag si Jacob noon, the Prince of Israel. Dahil siya nagtagumpay laban sa tao at laban sa Diyos. Persisting. Si Elijah prayed for rain. Ulit-ulit. Ang pagkat malapon masama at kabiguan sa mga tao. Nagpupumilit, lumapit sa Diyos. Hindi tayo marunong humingi. Minsan, makasarili natin hiningi, pero naunawaan ng Panginoon ang nilalaman ng ating Diyos. Hindi siya malupit na hukom. Siya isang mabiyayang. Sabi niya, mabilis niyang ibibigay ang kailangan ng kanya. So mga kapatid, itong message sa akin, nalangin tayo at magpatuloy na tayo. Panginoon, salamat po na kayo po ay isang Diyos na mapagtiis, hindi nagsasawa. Bagkus kinalulugdan ninyo ang mga tao nagsusumita, nagtitiis. Kahit walang nakikita ang kasagutan, ngunit na riyan, hindi tumitigil ang Panginoon. Napakabuti ninyo sapagkat kayo yung matalinong Diyos na nalaman ninyo ang inyong ginagawa at ang inyong ginagawa ay makakaronan. Matwid at matal. Kaya Lord, ito yung aming panghawakan. Kailangan namin magtiis o di kaya magbago ng aming ugali upang hindi mahandanan ang aming pong pananalangin sa inyo. Sapagkat alam namin na kayo ay isang greatest God na answering God. Salamat Panginoon, Beto ng Diyos na isang mabuhay. Dalangin sa pangalan ng Panginoon.